May dumating at sinasabi nito na matagal din na hindi sila nagkita ama. Ito pala ang anak ng duke na si Chelsea Gold Pixie, at sinasabi nito na kababalik niya lang. Napatitig ito kay Ernst, at sa isip-isip ni Ernst na nakabalik siya ng ligtas at maayos, Miss Chelsea. Sinasabi ng duke na talaga naman, isang buwan din siya na wala. Nakahanap na ba siya ng knight para mag-proxy sa duel? Tumingin si Chelsea sa likod, at sinasabi nito na oo. Napatitig dito ang duke, at bigla ito tumayo, at sumisigaw at bumati ito, at sinasabi nito na siya si Guillermo Blackwing, ang wild beast. Low-class knight, Guillermo Blackwing, sinasabi ng isang knight sa likod na siya si Guillermo Blackwing. Di ba siya yung sikat na mersenaryo, nabalitaan niya na lumahok siya sa digmaan sa kaharian ng Eclaitan. At halos pinatay niya lahat ng mga low-class, balita niya walang low-class. At kayang talunin siya. Nagulat naman ang duke sa mga narinig nito, at sinasabi nito na marami siyang narinig tungkol sa kanya. Nakuha niya ang kanyang titulo sa pamamagitan ng pagtakbo na parang ligaw na hayop, kapag nasa digmaan. Tumatawa at sinasabi ni Guillermo na hindi niya akalain na kahit na ang Apple Kingdom ay may alam tungkol sa kanya. Sinasabi ni Chelsea na ama, si Sir Guillermo ay nanumpa ng kanyang katapatan sa kanya. Nangako siyang sasali rin sa tunggalian. Dapat ay kaya niyang talunin si Michael Leon Bloom. Sinasabi ng isang knight na totoo, kung siya ang pinag-uusapan nila, mas malakas siya kay Michael Leon Bloom. At batid ng isang knight na kung si Michael Leon Bloom ay tungo sa pagiging perpekto, ito ay naabot na ni Sir Guillermo. Sinasabi ng duke na ito ay magandang balita, pero medyo mahirap ito. Tinatanong ni Chelsea na kung ano ang ibig nilang sabihin ama. Sinasabi ng duke na hindi niya pa siya napapakilala. Siya ang representative para sa duel, ito si Sir Damian Haxon. Napatitig ng matalim si Chelsea kay Damian, at sinasabi nito sa kanyang ama na ano ang kanyang ibig sabihin ama. Di ba, sinabi niya sa kanya na hintayin niya siya, sinasabi ng duke na ginawa niya nga, ngunit hindi niya sinabi na tutupadin niya. Sinasabi ni Chelsea na ganun lang yon, at bigla na lang papalitan ang representative. Sinasabi ng duke na kailangan niyang pag-isipan, galit na sumisigaw si Chelsea at sinasabi nito na hindi niya na kailangang isipin ang tungkol dito. Hindi niya pa narinig ang tungkol sa lalaking ito. Sa isip-isip ni Damian na siya siguro ang anak niya. Penetrato niya siya na parang insekto, sinasabi ni Chelsea na hindi ba na obvious na dapat si Sir Guillermo ang piliin niya. Kaysa sa walang pangalan na knight na katulad niya? Lumingon naman si Guillermo kay Damian, at napatitig dito si Damian at parang nakilala niya ito. Sinasabi ng duke na hindi, syempre, sikat na sikat si Sir Guillermo, pero si Sir Damian na nandito ay sapat ang lakas para harangin ang ultimate attack ni Howards. Biglang tumawa si Chelsea at sinasabi nito na ayaw niya lang i-acknowledge ang skills niya. Ito ang perpektong pagkakataon para hindi niya rin sila pansinin. Ang kanyang mga aksyon ay hindi naaayon sa kanyang mga salita. Para sa kanya at kay ina, sinasabi ng duke na paano niya nagawang magsalita ng ganyan sa harap ng kanilang mga bisita. Nakangiting sinasabi ni Chelsea na nakikiusap siya na patawarin niya siya. Pagod lang siya sa kanyang paglalakbay, sa isip-isip ni Damian na mukhang matindi ang sama ng loob nila sa isa't isa. Sinasabi ng duke na tatalakayin niya muna ang bagay na ito sa ibang pagkakataon. Tigil na sa pagtatalo, bigla naman tumawa ng napakalakas si Guillermo. At sinasabi nito na aking kamahalan, hindi na kailangang magdesisyon sa pamamagitan ng mga salita. Lalaki sila, sinasabi ng matandang knight na siya ay isang bastos. Lumapit si Guillermo kay Damian at sinasabi nito na ang pinakamalakas ay ang dapat na kinatawan, hindi ba? Bakit hindi na lang sila maglaban at ang mananalo ang maging kinatawan? Sumisigaw at tinatanong ni Chelsea kung ano ang ginagawa niya. Sinasabi niya sa kanya na huwag siyang magsalita. Sinasabi ng duke na tama. Hindi siya mali, Sir Damian, ano sa tingin niya? Sa isip-isip ni Damian na sinusubukan ulit siya ng duke. Nakakapagod siyang harapin, alam niya na kailangan niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan upang malutas ang sitwasyong ito. Sinasabi ni Damian na tama siya, ang pinakamalakas na tao ang dapat na lumaban sa tunggalian, pero sa tingin niya, hindi naman kailangang makipaglaban. Inabot ni Damian ang kanyang kamay kay Guillermo at sa isip-isip nito na may gusto rin siyang i-check. Sinasabi ni Damian na hoy, hindi ba sila magpapasya kung sino ang pinakamalakas na tao dito? Nagtataka at napatitig dito si Guillermo,
at tumawa ito ng malakas at sinasabi nito na hindi niya kasalanan kung maputol niya ang braso niya. Nakangiting sinasabi ni Damian na nakakatakot naman. Kung ganoon, magiging mabait siya at hanggang sa pagka-dislocate lang ng balikat niya ang gagawin niya. Nakangiting sinasabi ni Guillermo na asa pa siya, nagsimula na sila, at papalapit na ang kamay ni Guillermo sa kamay ni Damian. At mabilis nitong hinawakan si Guillermo at pinalibag ito sa sahig. At maririnig dito ang malakas na kalabog, nang laki naman ang mga mata ng mga nanunood sa bilis ng pangyayari. Nagtataka at tinatanong ni Chelsea sa kanyang isip na kung ano ang nangyari. Hindi naman makapaniwala ang matandang knight at sa isip-isip nito nakahanga-hanga. Si Guillermo Blackwing ay sinubukang hawakan muna ang kamay ni Damian Haxon. Pero ginamit ni Damian Haxon ang lakas ni Guillermo Blackwing sa kanya. At inihagis siya sa sahig, hindi lang siya malakas, skilled din siya. Napansin ng matandang knight na bumangon pa si Guillermo. Napapamura at sinasabi ni Guillermo na tarantado siya. Ang lakas ng loob niya na ipahiya siya ng ganito. Nakangiting sa isip-isip ni Damian na inaasahan niya na ito. Sinasabi ni Damian na mas matibay siya sa inaasahan niya. Madi-dislocate niya talaga ang balikat niya. Hinawakan na nito ang kanyang sandata at napapamura at sinasabi ni Guillermo na pira-pirasuhin niya siya. Naglabas si Guillermo ng double axe, nababahala naman si Chelsea, at sinisigaw nito ang pangalan ni Guillermo. Umatake na si Guillermo at sinasabi nito na dudurugin niya ang kanyang bungo. Biglang napahinto si Guillermo, at may sumisigaw, at pinapahinto ito. Ito pala ang matandang knight at nagpalabas ito ng kanyang aura, at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya, na maglabas ng kanyang sandata sa harap ng kamahalan. At tinatanong nito kung gusto niya bang mamatay, napahinto naman si Guillermo at nanginginig. Napalingon dito si Damian at sinasabi nito na kahanga-hanga. Dahil ang kanyang aura ay nagdudulot ng ganitong kalakas na pressure, hindi siya matatawag na isang high class, para sa wala. Sinasabi ng matandang knight na hahayaan niya ito ng minsan lang bilang pagsasaalang-alang sa karangalan ni Lady Chelsea. Ngunit magkaroon sana siya ng kamalayan na walang magiging pangalawang pagkakataon. Napaluhod na lang si Guillermo sa takot, biglang pumalakpak ang duke, at sinasabi nito na nagkaroon ng private commotion. Pinakamabuting panatilihin kay Sir Damian ang posisyong kinatawan. Sumisigaw at sinasabi ni Ernst na aking kamahalan, hindi ito patas na laban. Hindi pa nakaka-recover si Sir Guillermo Blackwing sa pagod dahil sa paglalakbay. Malaki ang advantage ni Damian Haxon, sa isip-isip ni Damian na nanggugulo na naman ang tarantado na ito. At batid ni Ernst na higit sa lahat, si Sir Guillermo Blackwing ay isang knight na gumagamit ng armas. Hindi niya makukumpirma ang kanyang mga kakayahan sa isang santukan. Sinasabi ni Chelsea na tama ang sinasabi ni Sir Ernst. Kailangan nilang ihambing ang kanilang mga kakayahan ng patas, hindi sa ganitong biro ng bata, kundi sa isang opisyal na tunggalian. Sinasabi ng Duke na Chelsea, tigilan niya na ang pagpilit. Sumisigaw at sinasabi ni Chelsea na aking kamahalan. Hinampas ng Duke ang lamesa, at sumisigaw at sinasabi nito na sinasabi niya sa kanya na itigil niya ang pagmamayabang tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan. Napatigil naman si Chelsea at napatulala ito, tumalikod ito at sinasabi nito na nakagawa siya ng discourtesy. Naiinis naman si Ernst sa isang tabi, biglang may nagsalita at sinasabi nito na aking kamahalan. Ito pala si Damian at sinasabi nito na maaari ba siyang magsalita. Tinatanong naman ng Duke kung ano ang sasabihin niya. Sinasabi ni Damian na pwede niya bang tanggapin ang sinasabing offer ni Lady Chelsea. Napalingon naman dito si Chelsea at napapaisip ito. Ganung din ang Duke at napatitig lang din ito, sa labas ng kastilyo. Sinasabi ni Victor na hindi, young master, bakit niya tinanggap ang duel? Wala na mawawala sa kanya, kung nanatili lang siya. Sinasabi ni Damian na may dahilan ng lahat, kaya tama na ang pagmamaktol. Sinasabi ni Victor na talagang humingi lang siya ng gulo. Huminto si Damian sa isang pagawaan ng sandata, at tinatanong nito kung ito ba ang smithy na binanggit ng Duke. Sinasabi ni Victor na oo, sa tingin niya ito na, naalala ni Damian ang sinabi ng Duke, at sinasabi nito na kung pipilitin niya, hindi niya siya mapipigilan. Sa halip, dahil nasira ang kanyang longsword sa kanyang pakikipaglaban kay Howitz, gagawa siya ng bagong espada para sa kanya sa Duchy Smithy. Sa isip-isip ni Damian na kaya niyang talunin ng isang bastos na tulad ni Guillermo, sa pamamagitan ng training sword,
Ngunit hindi na kailangang tanggihan ang kabaitan ng duke. May pumasok sa smithy at napatitig ang isang blacksmith. Sinasabi ni Victor na nandito sila sa ilalim ng utos ni Duke Gold Pixie. Sinabi niyang kunin ang espada na gagamitin ng kanyang young master. Sinasabi ng blacksmith na balita niya darating siya. Nakikiusap siya na sundan niya sila, manghang-mangha naman si Victor sa nakikita nito. At sinasabi nito na ang lahat ng sandata ay kamangha-mangha. Sinasabi ni Damian na oo, gusto niya rin ba, Victor? Sinasabi ni Victor na maaari ba siyang pumili ng isang bagay na mahal? May napansin si Damian sa isang bagay, napatitig ito sa isang sandata, at sa isip-isip nito na ang espadang iyon ay tiyak. Sinasabi ng blacksmith na unique sword ito, di ba? Ito ay isang item na in-order ng isang knight na minsan na nag-employ sa duchy. Kinailangan niyang umalis ng nagmamadali para sa isang emergency, bago matapos ang espada, kaya sa huli, hindi ito nahawakan ng may-ari. Sinasabi ni Damian na nagkataon bang binigyan siya ng knight na yun ng unified ring ng steel para gawin ito? Tinatanong ng blacksmith kung paano niya nalaman yan. Sa isip-isip ni Damian na ang form nito ay katulad ng paboritong sandata ng isang master na nagngangalang sword musician noong nakaraan. Sinasabi ni Damian na kukunin niya ang espada na ito. Nagulat naman ang blacksmith at sinasabi nito na pinipili niya ang espadang yun sa kabila ng alam niya na ang uri ng metal na ito ay ang unified ring ng steel. Sinasabi ni Damian na oo, tinitigan niya ito at sa isip-isip nito na hindi tulad ng mga ordinaryong bihirang metal na nagpapataas ng mana, ang unified ring ng steel ay nagtataglay ng natatanging katangian na nagpapalabas ng mana at lumilikha ng mga wave. Tinatanong ni Damian kung ano ang pangalan ng sword na ito. Sa tingin niya ang knight na nag-commission nito, sinasabi nila na tinatawag itong Thousand Mile Sword. Lumabas na sila Damian at sinarado na nila ang pintuan. At nilagay na ni Damian ang kanyang bagong espada sa kanyang lalagyan nito. May dumating at tinatanong nito kung nakakita na ba siya ng sandata na gusto niya, Sir Damian? Nagbigay galang ito at sinasabi nito na nice to meet you. Siya si Rebecca at naglilingkod siya kay Lady Chelsea. Hiniling ng kanyang lady na makilala siya, kung ayos lang sa kanya, maaari niya ba silang bigyan ng oras? Sinasabi ni Damian na sa tingin niya, wala namang espesipikong bagay na kailangan niyang sabihin sa kanya. Sinasabi ni Rebecca na sinong nakakaalam niyan, higit pa sa inaakala niya ang taglay ng kanyang lady. Baka may makuha siya na kinakailangan niya, Sir Damian. Sa isip-isip ni Damian na maaaring umikot siya sa pagsasalita, ngunit sa huli, sinusubukan niya siyang patahimikin. May kailangan siyang suriin, kaya dapat ba siyang magpanggap na sumunod at sumama sa kanya? Sinasabi ni Damian na sige, manguna siya. Sinasabi ni Rebecca na ito ay isang restaurant na si Lady Chelsea ang nagpapatakbo. Ito ay pinapatakbo sa isang reserbasyon na batayan at mga maharlika lamang ang maaaring gumamit nito. Ngayon ang buong restaurant ay walang laman para makapunta siya. Huminto si Rebecca at sinasabi nito na naghihintay siya sa loob. Nakikiusap siya na pumasok na siya. Sa isip-isip ni Damian na Lady Chelsea, anong klaseng alok, ang amoy na ito? May nagsasalita at sinasabi nito na medyo na late siya. Ito pala si Chelsea at sinasabi nito na bilisan niya at umupo na siya, Sir Damian Haxon.